Hey guys, welcome to my channel. So gagawa lang ako ng reaction ko regarding sa parating na eclipse. Okay, big deal, total solar eclipse. May mga nagtatanong sa akin, sir, ano bang mangyayari? Ano bang mangyayari sa April 8? Okay? And ano ba? So initially talaga ayoko magsalita kasi alam mo yung nasa gitna ka na ibabalance mo na ayaw mo namang ma-branded as fear mongering ka o nagpapakalat ka ng maling impormasyon. Pero at the same time, pag may nalaman ka ng mga impormasyon, pwede mo ba siyang i-share or sasarilinin mo na lang. So, ito ang gagawin ko ngayon. No? May mga nakuha akong impormasyon, may nalaman ako, and it's up to you kung anong gagawin nyo. Okay? So, yun nga, no, nung Monday, umattend ako ng Boy Scout, and then, Boy Scout ng anak ko. And then, may dumaan sa feed ko regarding sa prediction niya regarding sa parating na solar eclipse. By the way, total solar eclipse yung parating ha. So, ang dami kasi nagsasabi, ay, ano ba eh, we experienced eclipse, kailan lang? October 2023. Diba? Normal lang yan, normal, it's normal, Actually, nung October 2023, na nag-camping kami noon, no, sa Boy Scouts, and na witness namin yung solar eclipse at that time. Okay? Sa Goliad State Park kami, kung pina-follow nyo ako sa YouTube. Anyway, so yun nga, so parang hindi naman big deal, no? Parang everyday, okay lang, normal lang. Kaso, yun nga, may mga tao na may feed ako nakita. Hindi, meron akong may dumaan sa feed ko na regarding sa prophecy regarding sa total solar eclipse. Okay, so hindi totoo na palaging nangyayari yung eclipse. Yeah, eclipse in general, yeah, every now and then siguro, pero yung total solar eclipse na magdidilim talaga ang ang umaga, no, ang day, and 1800s pa daw yan, huli nangyari. Which is totoo naman kasi yung annular solar eclipse nung 2023, October, hindi naman dumilim. Kumulimlim lang, no? Hindi naman ganun. So, parang sabi nila, mas madilim to, pangyayaring to. Okay, so, yun na tayo, no? So, doon sa napanood kong babae, sabi niya, meron siyang, interpretation, yun na lang, personal interpretation. No, sabi nila kasi yung 2017 na solar eclipse, papaganito yung daan, ngayon naman dati raw papaganito yung daan, ngayon papaganito, and then mag-intersect yan sa Amerika, no? Bakit daw Bakit sakto tatamaan yung Amerika, no? US. Sabi nga X marks the spot. And then may mga pinabasa ko yung mga comments, X ba talaga yan o cross? Pwede rin naman eh. So it's up to you. Paano nyo i-handle yung information. Okay, so sabi ng babae, hindi ko alam paano ko i-share yung niya. Pero ibibigay ko na lang sa inyo yung interpretation ko. Okay, na ano lang ako, na intrigue, pinipili ko yung words ko, no? I don't want to jump into conclusions tapos sabi, wala naman wala naman mangyayari. Pero kaya sabi ko, it's up to you kung ano gagawin nyo. Okay? So, parang summarize ko na lang yung napanood ko na prophecy niya. Na may dumating daw sa kanya sa panaginip niya, yung tungkol nga na related sa solar eclipse. Naintriga lang ako kasi yung pinost ko sa sa FB ko, eclipse total time is 4 minutes 28 seconds. Yan yung pinakamahabang time eh. So, yung ibang lugar 1 minute lang, yung iba 2 minutes lang, iba pero yung pinakamahaba niya is 4 minutes 28 seconds, no? And pag tinignan mo daw yung yung sa Bible, yung the book of Jeremiah, no? Yan, known as i-quote ko na lang yung yung actual post ko, no? Ayan. Chapter 4 verse 28. For this the earth shall mourn
and the heavens above be dark. For I have spoken, I have purposed, I have not relented, nor will I turn back. So, God is speaking, no? Parang sabi niya, nagdesisyon na siya. And hindi na magbabago yung desisyon niya. So, parang nagpapahiwatig to ng judgment day. Parang ganun yung interpretation. Okay, so may nag-comment na, ay sir, ano, dati na yung ginagamit yung verse na yan sa mga eclipse. Pero sabi ko kasi, related to sa 4:28. When you research nga kung ano yung chapter 4 verse 28, Book of Jeremiah, no? Parang related na related nga kasi siguro yung mga previous eclipse, just because na mention na the heaven will above will be dark, ina-apply nila, pero bakit eksakto 4:28? So naniniwala ako, no? Everything is governed by numbers. Lahat may numero lahat, 'di ba? Ultimo nga yung kalaban ng Panginoon, may numero din na designated, di ba? 3 numero. So lahat. And then, pag hindi ka kasi nakikinig sa mga ganitong senyales, no? You're missing out or hindi ka nabibigyan ng babala. Okay? To prepare. And unang-una, lilinawin ko guys, no, hindi ako reliyosong tao. I don't consider myself religious. And doon sa pinost ko nga, may mga nag-comment pa na mga verses. Hindi ako nagpe-pretend na religious na tao ako. Hindi ako nagbabasa ng Biblia eh. Pero I don't know, na-intriga ako dito. Kasi nga, parang sakto, 4:28. Napaka-coincidence. Tapos, mangyayari pa yung event, April 8. 2024. So, it's a 4 and a 2 and a 8 yung mga numbers. No, may mga relationship eh. Siguro meron diyan ibang makakapag-decipher pa ng numbers, no? Pero naniniwala ako talaga na we are governed by numbers. Lahat ng nangyayari sa buhay natin may mga numbers 'yan. And I believe na the moment na pinanganak tayo, no? May numbers na rin kung ilang years din tayo mabubuhay sa mundo. And yung may iba, no, they think that they can predict kung hanggang kailan sila tatagal sa mundo by what? Eating healthy or going to the gym every day. And yet, mababaltaan nyo, gym buff, slim na slim, bigla na lang inatake. Diba? O bigla nagka-cancer. Diba? Marami na ako ini-example na ganyan. Anyway, separate topic yun. So yan, no? Sabi ko, I'm not gonna pretend na religious person ako, pero naintriga ako dito eh. Doon sa nakakilala sa akin, ano yan eh, alam niyo ba yun, pagka meron something na dumaan sa akin, and parang na na a-attach. And then, sabi ko, may something to, 4:28. And then, 4:8. Mangyayari sa April 8. I could be wrong, no? Pwedeng wala namang mangyayari, pero may nangyari lang ngayon, a few hours ago. Okay? So, yesterday, pinanood ko yung video ni Miss Lynn Channel, may guest siya. Yan, kaibigan ko na ngayon sa FB, in-accept niya si Myriad Acor, no? Sabi niya, yun din, napukaw din yung interest ko habang nagluluto nga ako napukaw yung interest ko kasi sabi, hindi basta eclipse yung mangyayari. Hindi basta eclipse. Akala lang natin, didilim like no October, hindi basta eclipse eh. Bakit? Kasi meron siyang may kasamang mga ibang events. Like for example, sabi niya, pwede magkaroon ng tsunami, pwede magkaroon ng earthquake, yung fault line dyan sa California, tatamaan, so and so forth. Mahaba yung explanation niya. Meron pa nga siyang visual aids, no? And then a few hours ago, nagkaroon ng earthquake sa Taiwan. Diba? Ano ito? Coincidence? Kung pina-follow nyo ako, palagi ko sinasabi, I don't believe in coincidences, no? Things happen for a reason. Okay, pakita ko sa inyo. Things happen for a reason. Ayan. Ayan yung pinost ko. No?
Yan, ito. Sa Taiwan to. Taiwan. Okay. Ano, grabe yung ano. Ilaw, oh. Ayan, tinamaan sila. Oh, pati ano, pillbox meron. Okay. May tsunami warning. Kung nasa babaeng dagat, oh, kita nyo, related. Tsunami, sabi ko, okay, sakto yung sinabi ni, ano, yan, Philippine Tsunami Information, tingnan natin, yan. Okay. So, ito, dun sa post naman ng isa, kita nyo yung building, oh. Diba? Okay, so coincidence? Kasi, sabi ni Myriad Accor, na naging guest ni Miss Lynn Agno sa Lynn Channel, na yun nga, no, may disturbance na kasama yung eclipse, hindi yan basta didilim lang. So, yung pwedeng mangyari before or after. A few days before, a few days after, a few weeks before, a few weeks after, or months before or months after. Sabi niya, yung mga ganyang events. Kasi daw, yung ano, may scientific explanation yung movement ng mga heavenly bodies, syempre, may gravitational pull yan. Alam niyo ba yon, yung moon natin, no, naapektuhan na yung high tide tsaka low tide natin, mag-e-eclipse. So, hindi natin alam. Hindi, ano pa ba? Ayan. On August 17, Turkey naman, 6 days after the eclipse of the sun and global sun is not far outside the. So, nangyari na rin before na pagka may mga eclipse, may kasamang earthquake. Kaya ni-note ko to. Anyway, tignan nyo yung mga state parks dito sa lugar namin, dito sa Texas. Sold out na, mga campsite, wala ka na mahahanapan for April 2024, lalong-lalo na yung 7 and 8. Yun ang ginawa ko today, naghahanap ako ng camping area kasi gusto namin panoorin yung eclipse. And may sinabing Nineveh, the oldest and most populous city, yung sinasabi nila na yung dadaanan daw, may 7 cities daw na dadaanan, Nineveh. I don't know, hindi ko mapatunayan to kung totoo, no. May insekto. Diba? Kasi yung dati daw na eclipse, Jonah naman yung abbreviation ng mga cities na dinaanan. Ito nga, sino si Jeremiah? Yan siya. Ito yung shinare ko. For the earth shall mourn and the heavens above be dark. For I have spoken, I have purpose, I have not relented, nor will I turn back. So, sabihin, si God daw hindi magbabago yung isip niya pag na gano'n na siya ng judgment niya. Hindi, may nagtatanong sa akin, no? Yung CERN, isasabay daw nila. No? Magsasabay din ng CERN. Diba? Alam niyo sa Switzerland? Diba? Yung machine nila doon. Natatakotan na iba kasi baka mag-open daw ng portal to another dimension. Hindi natin alam, no? Sabi ko nga, at this point sa buhay natin, no? Ano pa ba ang imposible? Parang nothing is impossible. Okay? Tapos, ano masabi ko dun sa CERN? Hindi natin alam kasi hindi naman yun wala naman din tayong control doon, di ba? Kahit sabihin natin wag nilang gawin, gagawin nila yan. Pero last time na inopen nila yon, bin-broadcast nila. So, we don't know. Yung sa CERN. Okay, so, ano pa ba? Pwede ko i-share sa inyo. Sorry nag-ano lang ako ng ideas ko, free-flowing. Wala akong script. So, ano yung plans ko? Yan, may tatanong saan ang gagawin niya sa April 8, blah, blah, blah. Kasi hindi daw ordinaryong eclipse lang. May movement daw ang troops. Ano ibig sabihin? Sabi, naka-ready daw yung National Guard, tapos naka-prepare sila ng sodium iodine, no? So, sodium iodide for radiation yun, no? Sabi nila,
Anong kinalaman ng radiation sa ano sa eclipse? I think scientific guess, nag-expect sila ng earthquake, no? So alam niyo naman mga nuclear power plants, pag tinamaan ng earthquake yan, syempre, it's a mess. Maglilik ang radiation. So similar with hindi lang pala earthquake, pati tsunami. Similar with what happened in Japan, right? Yung nuclear power plant nila nasa tabi ng dagat, tinamaan ng earthquake, ayun, nag-leak ang ano ng mga radioactive materials nila, nag-leak sa dagat. So I think ganyan yata. I think Pennsylvania, meron silang ano, meron silang nuclear power plants. So namimigay daw ng ano, ng gamot para sa radiation ahead of time. Kaya iba nag-aalarma. And then sabi ni Miss Lynn, no? Miss Lynn Agno, bakit nag-ano sila ng ano PPE for radiation? Yun yung reason, no? Para sa akin, yun ang reason. Pag may radiation guys, hindi pwede yung ganito lang. No? Dapat ang gas mask mo is CBRN rated, no? Chemical, biologic, radiologic, and nuclear rated. May rating yan, ha? So, tandaan nyo, yung deadliest virus known to man, pwede to, t-shirt lang, takatela, pwede. Tapos pagkakain ka, pwede mong tanggalin. Pero imagine nyo, di ba, pag radiation, CBRN rated, dapat. Hindi yan ordinaryong gas mask ang gagamitin. So, one of these days, papakita ko yung ano, meron akong Czechoslovakian na gas mask. May kasamang straw. So, hindi mo, alam nyo yung mga naka-gas mask, hindi yun yung pag nauuhaw ka, kakain ka, hubarin mo, kain ka. Hindi. Kasi may merong ano, di ba? May radiation, may biological hazard, biohazard. Hindi pwede. Di ba? So, kakain ka, iinom ka through a straw habang nakakonect sa gas mask. Yun talaga ang ano, yun talaga ang protocol. Yun ang logical way. Hindi yung merong dangerous virus na lumulutang dyan, tapos pag nagutom ka, time out, hindi pwede. So, ano ko lang, naisingit ko yun. Kasi, baka iba akala, may cloth mask ka, safe ka na. Diba? Hindi ganon. Anyway, so, doon sa nagtatanong, anong preparation? Well, I've been a prepper, no? For so many years. So, normal lang, no? Pero, we will, we will chase the eclipse, no? Hanapin namin kung saan may view. Yung misis ko, kinukulit ako the other day pa, nagpabook ka na ba? Nagpabook ka na ng hotel? Kasi kung saan dadaanan, sinabi na yung mga cities na dadaanan. The problem is, nag-iba yung weather. Magiging ano na ngayon dito, cloudy and rainy. Kaya hindi makikita yung yung eclipse kung nasa isang lugar ka lang. Kaya ang plano namin, hahabulin namin yung eclipse kung saan may clear na area, dadrive kami. And then kung saan kami abutan, matutulog kami sa kotse. Parang ganon. Ganun na namin. Tapos i-document ko yun, i-video ko yun para ma-share ko sa inyo. Hindi lahat ng bansa visible yung yung total solar eclipse na to. Hindi lahat ng bansa. Okay, may path talaga siya. Just search it online. Okay, and what else? May mga nagsasabi, ano ba talaga big deal dyan? Anong big deal sa eclipse na yan? It's up to you kung maniniwala kayo, hindi. Pero scientifically speaking, no? Yung Taiwan nga, tinamaan na, no? Recently lang, a few hours ago. So, be prepared. Kasi ayan nga, sa Pilipinas din, pinag-warning kayo kasi malapit na kayo sa Taiwan. Tsunami, abangan nyo, lalo na kung malapit kayo sa dagat or beachfront kayo. Diba? So, yun nga, bigyan ko kayo ng updates siguro sa mga darating na araw. And yung actual day, that's a Monday, hahabulin namin yung eclipse. So, kung maulan, magdadrive kami. Hanap kami ng lugar na para kasi meron na yan, designated na path, pati yung oras. Okay, and then kung saan kami abutan. Yung misis ko nag-member ng mga eclipse hunter, no? Yung mga iba bumiyahe from UK para pumunta pa ng Texas. Tapos parang magiging traffic daw sa daan kasi masama gano'n. So, pinaghahandaan talaga nila. Lalong-lalo na itong total solar eclipse na to. And by the way, naalala ko lang, no?
this event reminds me of, alam niyo yung mga movies na noong unang panahon daw, yung mga prophets, yung mga witch doctors na may knowledge ng astronomy, no? Tinataon nila na magpapakitang gilas sila, tapos pag dumaan yung eclipse, sasabihin nila sila may gawa niyan. So sasambahin sila, 'di ba? Yung mga sinaunang tao madali mapaniwala. 'Di ba? So siguro 'yan noong unang panahon, konti lang yung nakakaalam na merong scientific explanation yung eclipse. And then they use it to their advantage, no? Para manakot, para to put themselves in power, para makontrol nila yung mga ordinaryong nilalang. 'Di ba? And ito pa, since time started, no, yung mga tao, we always look to the heavens to guide us, 'di ba? Palaging tinitignan yung stars, no, para i-guide tayo, no? Either scientific na gumagamit sila ng astronomy, or yung mga prophecy, tumitingin palagi sa stars. So, wag natin ipagwalang bahala, no, yung parating na eclipse, no? Sabi niya, wala yan. So what if meron, like yung Taiwan, no? A few hours ago lang tinamaan ng earthquake. Kasi nga may magnetic pull yung mga heavenly bodies, especially yung moon. May effect sa atin yan. Anyway, so hopefully may na-impart ako sa inyo, or the least siguro is na-entertain kayo sa shinare ko, no? Pero I'll keep you updated, and see you next time. Bye.